Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya ay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyo, ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang Lunes Santo ng hapon po sa inyong lahat. Tayo po na tinawag, tinipon at pinagpapala ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pwede pa po ba nating sabihin sa ating mga katabi, God bless you. It's a Holy Monday. God bless you. May isang bagay ang parang hindi tayo komportabling pag-usapan sa simbahan kasama na. Mayroong parang paksa na hindi tayo gaano kakomportabling pag-usapan. Ito po ay usapin sa pera. Ang pera na sana ay pwedeng maging biyaya, ngunit pwede ring maging sumpa.
Ang ebanghelyo po ay tungkol sa isa sa mga alagad, isa sa 12 apostol ng Panginoon. Ang hindi ko lang po maabot maisip, na 12 na lamang ang tinitignan ng Panginoon, 12 lalaki na lamang ang kanyang kasakasama, hindi pa niya naitama si Judas. Minsan pag meron tayong taong kailangang magbago, inilalapit natin yan sa pare, inilalapit natin sa counselor, dahil gusto nating magbago o mapayuhan. Pero ang hindi ko maintindihan, 12 na lang ang laging kasakasama ni Jesus. Nalusutan pa ng isa, si Judas. Si Judas ay magnanakaw. Ayon sa Ebanghelyo, hindi siya nangihinayang sa mamahaling pabango na ipinapahid ni Maria sa paa ni Jesus. Dahil ito ay niya, ay para maitulong din sa mahihirap. Dahil ayon din sa Ebanghelyo, hindi talaga yon ang intensyon niya. Ang intensyon niya ay kupitin o nakawin. Yung pera na pwedeng pagbilhan. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang ugat ng kasamaan, o sabihin ko ng ugat ng kademonyuhan, kasi sa English yun, the root of all evil. Ang ugat ng kasamaan ay ang pagmamahal sa salapi o pera. Ganid, ika nga. Kaya po, sabi ko nga, ganun na lamang ang pagkaganid ni Judas sa pera, na kahit mismong si Jesus na anak ng Diyos, kasama niya, kasalo niya, katropa niya, na kahit nakasaksi siya ng maraming himala, bumuhay sa patay, nagpagaling sa mga may sakit, narinig niya first hand ang mga ibinigkas ng Panginoong Jesus, hindi pa rin siya nabago. Hanggang sa huling mga araw ni Jesus, yun pa rin ang kanyang intensyon, ang pera. Can you imagine that? Can you imagine how powerful money is? Kaya marahil ito'y paalala sa atin na suriin din ang ating sarili. Bakit ba ako relihiyoso? Bakit ba ako paladasal? Ano ba talaga yung gusto ko sa Panginoon? Umiikot ba ang buhay pananampalataya natin dun sa hangarin natin na pera? Tayo ba ay deboto dahil sa pera? Alam nyo, itong sasabihin kong ito, pinag-isipan ko kung sasabihin ko nga sa inyo. Dahil nakalulungkot, may mga umiikot na mga imahe ng Nazareno buong taon, pero negosyo. Nakalulungkot po. Pero ito'y dapat nating pag-usapan, dapat natin itong pagnilayan. May mga umiikot, pinapahiram, hinihiram, pero tungkol sa pera pa rin. Nakalulungkot. Yung mahal natin, mahal na poong Jesus Nazareno, yung pinag-aalaya natin ng buhay, ginagamit din pala para sa sariling kapakanan. Pati kamay ni Jesus, replika ng kamay ni Jesus, nasa box, iniikot. Sabihin na natin, para po, Father, magdasal. Pero aminin po natin,
Hindi talaga ganun kadalisa yung ating intensyon. May mga CCTV camera po dito sa simbahan ng Quiapo. At may mga nakita na po kami na nag-aabutan. Pera. Makapasok dito, makaupo dito, pailalim, pera. Nakakalungkot po ano? Hindi na tayo mabibigla. Kung si Judas nga, mismong si Jesus na ang kasama, pera pa rin ang nasa isip. Di po ba? Ganun po, ganun ang kapangyarihan ng pera. Kaya hindi nagkakamali po ang banal na kasulatan when it said, the love for money is the root of all evil. 3 piraso ng pilak, ibinenta si Jesus ni Judas. Yung 30 pieces of silver, ang totoo po yun, hindi ganun talaga kalaking halaga nung panahon na iyon. It is not worth a fortune. And yet, that greed made Judas chose to sell Jesus para dun sa halagang iyon. Greed for money. Huwag na po kayong magtaka kung bakit ang Pilipinas pagkayaman-yaman, ang daming mahihirap. Ano ang magpapaliwanag sa bilyong-bilyong piso na pinagpapasapasahan nila doon sa taas? Samantalang dito sa atin, dito sa baba, halos nagbibilang tayo ng barya. Yung mga nasa posisyon, nagpapasapasahan lang nila ang bilyong-bilyong piso. Tatanungin nyo, nasa ng konsensya? Maraming namamatay sa ospital na hindi makapasok sa emergency room dahil walang maipakitang pera. Pero sila doon, bilyon-bilyon. At ang pinag-uusapan pa lang po natin dito, isang departamento ng pamahalaan. At ang pinag-uusapan natin dito, isang proyekto lang ng iisang departamento. Hindi pa natin pinag-uusapan ang ibang proyekto at ibang departamento. Ganun kayaman ang Pilipinas. Ganun tayo kayaman. Fake news po ang nagsasabing mahirap ang Pilipinas. Mayaman po tayo. Dangan nga lamang po, maraming gahaman. Ano ang dapat natin gawin? Magmukmuk na lang ba tayo? O kaya magnakaw na rin ako. Total, nagnanakaw din naman sila Hindi po. Hindi po. Ang ating ipagdasal, ang ating inobena, ang ating pagsakripisyuhan, yung yamang hindi nananakaw, hindi nabubulok. Ang pagyamanin po natin, yung tunay at tanging yaman. Walang iba kung hindi ang ating ugnayan sa Panginoong Jesus Nazareno. Dahil alam po natin yan, kapag matibay at malalim ang ugnayan natin sa Panginoong Jesus, kahit sapat-sapat lang ang pera mo, nakangiti ka. Kahit wala kang maibili sa gusto mo, payapa ka. Payapa ang budhi mo, payapa ang kalooban mo. At yung kaligayahan ng puso mo, hindi maaagaw ni numan. Bakit? Dahil ang punot dulo, ang pinagmumulan ng ating kaligayahan o kasiyahan ay hindi perang nawawala at nabubulok, kung hindi ang ating malalim at matibay na ugnayan sa Diyos. You can have all. Pwedeng nasa iyo lahat ng yaman sa mundo, pero lagi kang takot. Aligaga ka. Wala kang kapayapaan.
Lagi kang nag-aalala. May sakit ka. Kaninang umaga po, dito sa ating simbahan, nagkaroon ng formation ng ating mga kawani ng simbahan ng Quiapo. Lunes Santo na Lunes Santo, ang pinag-uusapan po namin sa recollection ay tungkol sa pera. Hindi dahil hiwalay ang pera sa pananampalataya, hindi po. Nakikita natin ang pagpamamalakad, pamamahala ng pera ay magagabayan ng ating pananampalataya. Lalo pa ngayong ating sinasariwa ang ating pananampalataya at pinagbabago ang ating pananampalataya ngayong Semana Santa. Mga kapatid, mga kadeboto, ngayong pong Semana Santa, sa pagdiriwang natin sa linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon, nawa ang ating pinakamalalim na hangad o mithiin ay ang ating pinakamalalim na kayamanan ay nakatuon walang iba kung hindi sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus Nazareno.